Kaya pala alam lahat ni Shaq, eto ang master plan ni Lebron. Habang ang mundo nga po ng basketball ay naghihintay pa rin sa desisyon ni Lebron James kung saan ba siya maglalaro ngayong season. Isang NBA legend ang nagbigay ng kanyang matapat na opinyon kung ano ang tunay na nasa isip ng 41 anyos na superstar. Ayon pa nga po kay Shaquille O'Neal, ang master plan ni Lebron ay hindi kasing komplikado ng iniisip ng marami. Sa gitna nga po ng walang katapusang mga haka-haka mula sa Cleveland Cavaliers hanggang sa Golden State Warriors, kahit nga po dito sa Philadelphia at maging sa Miami Heat, ay naniniwala nga po si Shaq na ang desisyon ni Lebron ay nakabatay sa isang simpleng prioridad, ang pagkakataong manalo ng isa pang kampyonato. Paano ba naman kasi mga kapatid, sa isang panayam nga po ng madla sa panahon ng Fanatics Fest habang pinopromote ang kanyang bagong professional dunk competition na Dunkman. Ipiniliwanag nga po ni Shaq kung bakit hindi siya nag-aalok ng anumang payo kay Lebron. Lebron's in the room, sabi nga po ni Shaq. Ano nga bang ibig sabihin nito? Ayon nga po sa four-time champion, si Lebron nga po ay kabilang sa isang eksklusibong grupo ng mga manlalaro na karapat-dapat na magdesisyon para sa kanilang sarili. Ang mga taong may multiple rings, maraming kampyonato nga po yan ibig sabihin. So he's in the room, he's able to make his own decisions, but I'm sure he's going to go with a team where he has a great chance of winning because he realized that he's near the end. 1, 2, maybe 3 more years. So he's probably going to want to play for a contender. So sa madaling salita nga po, hindi na kailangan ni Lebron ng payo mula sa iba. Alam na niya kung ano ang kanyang kailangan. Bagamat ang mga financial considerations at roster construction ay palaging may papel sa free agency. Ulit-ulit na binigyan diin ni Lebron na ang kanyang pamilya, personal na kaligayahan at ang pagkakataong makipagkumpetensya para sa mga kampyonato ay lahat ng factor sa kanyang desisyon. Ayon kay Shaq, ang kanyang resume na 4 na NBA championship kasama ang Miami Heat, Cleveland Cavaliers at Los Angeles Lakers ay nagbibigay sa kanya ng karapatang magtiwala sa kanyang sariling instincts. He is going to go with a team where he has a great chance of winning. Hindi lamang tungkol sa free agency ang sinasabi nga rin po ni Shaq. Siya rin ay nagpahayag ng kanyang paghanga sa kakayahan ni Lebron na magpatuloy sa paglalaro sa elite level kahit na nga po na siya ay 41 anyos na gulang na. You know, he's done a great job of taking care of his body. Could he have played the 41? Probably not. Ayon nga po yan kay Shaquille. Si Lebron ay naging kilala sa kanyang dedikasyon sa recovery, nutrition at conditioning, mga bagay na nagbigay daan sa kanya upang manatiling isa sa mga pinakaproduktibong manlalaro sa NBA sa kabila ng pagpasok na sa kanyang ika-24 na season. Sa ngayon nga po ang mga kupunan na patuloy na lumilitaw sa mga usapan. Ito nga po ang una, ang Cleveland Cavaliers, ang sentimental na paborito kung saan nagsimula ang kanyang NBA history nga po. Pangalawa nga po sa listahan itong Golden State Warriors dahil nga po sa kanyang malapit na relasyon kina Stephen Curry at Draymond Green. At ang panghuli at last but not the least, ang Philadelphia 76ers, isang posibleng contender dahil sa kanilang established core. Bagamat may iba pa nga pong mga kupunan ang hindi nabanggit ng mga league insiders, si Lebron nga po mismo ay nananatiling tahimik tungkol sa kanyang mga plano sa kabila nga po ng paglitaw sa maraming pampublikong event sa panahon ng Fanatics Fest. Ang kanyang tanging pare-parehong mensahe, ang basketball lamang ay hindi magdidikta sa kanyang pagpili. Sa Fanatics Fest, kinilala niya na ang kanyang pamilya ay gaganap ng malaking papel sa proseso ng pagdedesisyon na magpapatibay nga po sa ideya na ang kanyang susunod na hakbang ay higit pa sa pagsali lamang sa kupunan na may pinakamagandang tsansa na manalo. Ang bottom line nga po dito mga kapatid ayon nga po kay Shaq, ang lahat ng mga factor na ito ay tumuturo nga po lamang sa parehong direksyon. Sa kanyang inaasahang 1, 2, maybe 3 more years na natitira, nakikita nga po ni Shaq si Lebron na uuna sa pagkakataong makipagkumpetensya para sa isa pang titulo bago isara ang isa sa mga pinakadakilang karera sa kasaysayan ng NBA. Hanggang sa dumating nga po ang anunsyo, magpapatuloy pa rin nga po ang mga haka-haka. Ngunit kung ang pagtatasa ni Shaq ay naging tumpak, ang huling destinasyon ni Lebron ay matutukoy ng isang simpleng layunin, ang pagbibigay sa kanyang sarili ng pinakamalakas na posibleng pagkakataon na magdagdag ng isa pang kampyonato sa isang pambihirang legacy.
Curry. Ano sa tingin mo? Sumasang-ayon ka ba kay Shaquille O'Neal? Dapat bang pumili si LeBron ng isang kupunan na may pinakamagandang tsansa na manalo? O dapat niyang unahin ang iba pang mga factor tulad ng pamilya at personal na kaligayahan? Samantala, eto na ang Wemby stopper ng LA. Diyos ko, hindi nga lamang po si Colin Sexton ang muka sa Los Angeles Lakers ngayong offseason. Kasama nga po niya ang kanyang dating teammate sa Utah Jazz na si Walker Kessler. At ayon nga po sa kanya, ang 7'2" na center ang eksaktong kailangan ng kupunan para makipagsabayan sa mga higante sa Western Conference. Sa kanya nga pong unang media availability bilang isang Lakers, ipinaliwanag nga po ni Sexton kung bakit siya naniniwala na si Kessler ay isang perpektong akma para sa kupunan. At ang sagot ay hindi nga po tungkol sa kanyang tangkad o stats, kundi tungkol nga po sa kanyang mindset. Ayon pa nga po kay Sexton, ang pinakamahalagang katangian ni Kessler ay hindi ang kanyang pisikal na kakayahan, kundi ang kanyang pagiging kompetitibo at dedikasyon. I would say his mindset, being able to come in and give it his all each and every night. He's one of those people that's very competitive. Ayon nga po yan kay Colin Sexton. Idinagdag pa nga po niya na ang kasalukuyang kultura ng Lakers ay nakatuon sa pagdadala ng mga manlalarong ready to compete each and every night and give it their all. Sa madaling salita, si Kessler ay hindi lamang isang malaking katawan sa ilalim. Siya nga po ay isang manlalaro na may puso at determinasyon na umaangkop sa pamantayan ng isang championship caliber team. Ang Lakers nga po ay may malinaw na pangangailangan sa ilalim ng basket. Sa pag-alis nga po ng kanilang mga veteranong big men, ang kupunan ay nangangailangan ng isang sentro na kayang una maprotektahan ang rim. Si Kessler ay isang elite shot blocker na kayang takutin ang mga kalaban sa pagpasok sa paint. Pangalawa, sumalo nga po ng rebounds. Ang kanyang 7'2" na tangkad at instincts ay magbibigay sa Lakers ng second chance opportunities. At pangatlo, maging lob threat sa opensa. Siya ay isang malaking target para sa mga lob pass mula kina Luka Doncic at Austin Reeves. Ang lahat ng ito ay magbibigay nga po sa Lakers ng isang anchor sa depensa. Isang bagay na kulang nga po sa kanila noong nakaraang season. Si Kessler po ay 24 anyos pa nga lamang at ayon pa nga po sa mga analysts, meron pa siyang puwang para mag-improve lalo na nga po sa opensa. Bago nga po siya na-injured at sumailalim sa shoulder surgery nung nakaraang season, nagpakita nga po siya ng mga maagang senyales ng pagdevelop ng isang maaasahang 3-point shot sa 5 laro na kanyang nilaro. Kung magpapatuloy nga po siya sa pagpapabuti ng kanyang shooting, siya nga po ay maaaring maging isang modernong big man na kayang mag-stretch ng floor. Isa nga rin pong mahalagang asset sa sistema ni Coach JJ Redick. Hindi lamang talento ang dala ni Kessler, may dala rin siyang chemistry kasama si Colin Sexton. Ang dalawa nga po ay naglaro ng magkasama sa Utah Jazz sa loob ng 3 season at ang kanilang familiarity sa isa't isa ay maaaring magbigay sa Lakers ng smooth transition sa kanilang bagong sistema. Sa panahon nga po ngayon, ang chemistry ay kasing kahalaga ng talento, lalo na nga po sa isang kupunan na may bagong coach at bagong sistema. Ang pagkuha kay Walker Kessler ay maaaring maging isa sa mga pinaka-underrated na galaw ng off-season. Hindi nga po siya ang pinakamalaking pangalan, ngunit ang kanyang defensive presence, competitive mindset at upside ay nagbibigay sa Lakers ng isang pundasyon na matagal na nilang hinahanap. Kasama nga po sina Luka Doncic at Austin Reeves at ngayon ay si Kessler. Ang Lakers ay mayroon ng isang batang core na handang makipagsabayan sa mga powerhouse ng Western Conference sa mga susunod na taon. Ano sa tingin mo? Magiging panalo ba ang pagkuha ng Lakers kay Walker Kessler? At sa tingin mo, magkakaroon ba ng magandang chemistry ang duo ni na Sexton at Kessler sa LA? Ibahagi ang inyong opinion sa comments.